Kayo po yung dahilan ng paghihirap ng boyfriend ko. Bilang girlfriend, I need to stand sa tabi niya. Kailangan ko mag-stand sa tabi niya. Kailangan ko. Aside po din sa video na to, siguro di po gusto ng nanay ko na magsalita siya. Parang nakita ko dito sa video na to, parang inuutusan lang ko siyang magsalita ng tita ko. Parang inuutusan lang ko siyang magsalita ng tita ko. Parang sinusunod niya po. Alam ko, dito ganito yung nanay ko. Siguro po dahil sa tita ko, kaya nagawa niya po ito. Dito tuloy ko yung video. Doon na po sinabi ko ng nanay ko na nagbago daw po ako. Lahat po daw ng tao, tinutulungan ko. Totoo po yung tinutulungan ko yung mga ibang tao. Pero, siyempre, sila pa rin po yung priority ko. Di ko naman po sila, di naman po alam ko lang magano sa kanila, tumulong. Pero, alam niyo po guys, ba't po nila ako ginaganyan? Ba't po sinisirayan yung pangalan ko? Ba't po, kaganyan ko sila, ba't nila ako ginaganito? Doon po sa sa mukha silang pera. Hindi ko sana sasabihin na mukha silang pera kasi dati okay na po sila sa 200, 300, 500, 1,000 na binibigay ko sa kanila. Pero alam niyo po guys, nagbago po. Simula po nung nagtrabaho ako dito, binibigyan ko sila 15,000, 30, 70. Hindi pa po sapat sa kanila. Kulang pa po yun. Ano pa po daw sila sa akin? Parang nadidisappoint daw po sila sa akin kasi ba't yun lang daw po yung binigay ko. Nung nagbigay po akong 70,000, sabi nila sa akin, ba't ito lang yung binigay sa akin? Siyempre, kailangan isipin din nila ako. Siyempre, may buhay din ako. Kailangan ko din bumili ng mga sarili kong gamit, mga kakainin ko. Siyempre, 1 month akong nagtatrabaho. Anong kakainin ko sa 1 month? Kung yung lahat ng sahod ko, ibibigay ko sa kanila, di ba? Doon po sa sinabi ng mama ko na gusto daw po nila na umuwi ako. Kaya po, ayaw kong umuwi dun sa amin. Every week po ako doon. Makita po yung mga doon. Nakasahod po yung mga kamay. May manghingi sa kanya every time po na umuwi siya sa kanya. Ganun po yung nangyayari. Siyempre ako, hindi mo naman alam mo po yun guys, sobrang bait ko. Bigay lang po siya ng bigay lang po ang bigay, pero hindi ko po alam. Sinisira lang pala ako sa ibang tao.
ayun po guys, doon po sa bibigyan ko daw po sila ng bahay. Opo, may yung bahay po dito po siya, tapos sa kanila po sana yun, kasi sabi po nila sa akin, ayaw daw po nilang Ayaw daw doon. po nilang tumira. Kasi nakakatakot daw po, marami daw po pumapatay na tao dito. Kaya Ayoko din po magsalita po ng against sa family niya. Pero nakikita ko po kung paano po nahihirapan si Yana sa pagtatrabaho. Hindi po siya nagkulang ng pagbibigay sa family niya. Sana lang po magkaroon ng contentment. Ayun lang po siguro yung hindi kasi nagbibigay po si Yana every month kada sumasahod po siya. Hindi po siya nagkukulang. Siguro po yung contentment na lang po yung kulang. Kasi hindi naman po pwedeng buong sahod po yung tao is mapupunta sa kanila kasi may sarili din po siyang pangailangan at marami pa rin po siyang hinulugan. So, ayun po yung masasabi ko. Nahihirapan po yung anak nila sa pagtatrabaho. Hindi naman po nagpapasarap. Eto, wait lang Mariano, bago mo tapusin. Siyempre, hindi ko naman sa inaano ko yung parents mo, yung magulang mo. Hindi sa sinisisi ko sila kung anong pumapasok din sa utak nila. Pero kasi, trabaho mo yung naapektuhan at saka yung SY yung sinisira nila, lalo na ikaw. So, hindi lang sino ba yung unang-una naapektuhan dito, hindi lang ikaw, pati lahat ng tao sa SY, naapektuhan sa mga sinasabi nilang hindi naman totoo. Dinadamay nila yung rukat nila, kung ano yung pansarili mong relasyon, kung ano bang meron ka ngayon, pinakikialaman nila. Ang inaano ko lang, anong masasabi mo kasi, sobra na yung pagsasalita nila. Hindi sila parang hindi naman sila ata lang natututong makontento sa kung ano binibigay mo sa kanila. Ako sa parents ko, hindi ako nagbibigay. Iniintay nila na mag-abot ako sa kanila. Pero ang pera ko ay pera ko. Nasa sa akin kung tutulong ako sa kanila. Pero syempre magulang ko kaya hindi ko maaanong tulungan sila, di ba? Pero syempre, ang pag-angat ko, pag-angat din nila. Kaya hinahayaan nila ako, Mariano, na gumawa ng sarili kong desisyon. Sa totoo lang, ang magulang ko hindi nanghingi sa akin ng malaking pera. Ngayon lang ako nakakita na, oo, yung mama ko minsan nagagalit kasi nga nababash din ako. Pero ang hindi ko lang maintindihan, Mariano, ba't kailangan pa nilang magsalita ng ganyan? Kasi alam naman nila na yung ikaw yung naapektuhan. Sa totoo lang, ikaw yung naapektuhan. Ano ba ginagawa mo sa SY? Di ba nagtatrabaho ka? Para saan? Di ba para sa kanila? Bakit kailangan nilang sirain, di ba? Ano bang gusto nila? Yung, sabihin nila, gusto nila kasi magsulok ay Mariano eh. Di ba tinanong ni Boss Paul? Tinanong naman ni Boss Paul, malinaw naman. Hindi ko alam kung ano meron sa pamilya mo, ba't di nila maintindihan? Tinanong ka ni Boss Paul kung gusto nilang magsulok ka na. Ako hindi siya nakikialam, kaya lang kasi lahat tayo apektado din dito kasi dahil sa ginagawa ng parents mo at saka ng family mo. Kaya kung gusto din namin na maglabas ng reaction kung din sa ginagawa nila. Ayaw po din sana namin magsalita ng against. Pero Ayaw din naman. Nanahimik tayo, di ba? Sila naman yung ito naglalay. Sila din naman nag-uumpisa ng kung anong issue gusto nilang gawin. So, anong gusto mong sabihin sa kanila? gusto sabihin sa akin na manahimik din sila. Kasi ako na yung nahiya dito sa mga kasama ko, nadadamay na sa mga pinagagawa nila. Tapos, yung mga chat pa nila sa akin, medyo below the belt. Parang alam niyo po yun. Ako ayoko po sana magsalita ng against sa inyo. Pero parang hindi po pamilya kung magsalita po kayo kay Mariano. Ako po nasasaktan para sa kanya kasi po ako po yung parating kasama. Nakikita ko po kung paano siya nahihirapan. Alam niyo po yung tao, nagpapakapagod po magtrabaho para sa inyo, para mabigyan kayo ng magandang buhay, para makapagbigay sa inyo buwan-buwan. Tapos po makakabasa ng mga chat, ng mga text mula sa inyo na nagdudulot sa kanya ng pagka-depress, pagka-stress. Siyempre po yung tao, paano makakapag-focus sa ginagawa sa trabaho kung yung mga nababasa niya po galing sa pamilya niya is hindi suporta. Kundi yung unang mga taong dapat susuporta pa sa kanya, ayun po yung unang mga taong humihila sa kanya at nagdadaw sa kanyang pababa. Ako po ang nasasaktan para kay Mariano kasi nakikita ko po na gabi-gabi, every time, umiiyak po yan sa isang tabi.
dahil po may problema sa pamilya, may nag-text po na ganito, sinabi po ni ganito na ganito, sinabi po ng tita ko. Ayun po, sana po, na-appreciate ko po kahit paano At na saka, oo, dapat nga talaga gano'n, na-appreciate. na-appreciate niyo po, malaki man o Kasi alam malaki mo po. na, isa totoo ng Mariano yung sinasahod natin ngayon, hindi naman to sinasahod ng Ng normal normal na nagtatrabaho, di ba? Hindi ko sa minamaliit, pero totoo yun. Alam mo naman yun, di ba? Ang laki ng sinasahod natin. Kaya lang kasi ito, ang inaano ko lang kasi is yung pagsasabi nila ng against din. Dun sa, tulad ng yung sinasabi na ikaw nga daw, wala ka daw pakialam na sa kanila, hindi ka nga daw kasi ganun. Parang ang gusto pa nila is yung lahat ng sahod mo, ibibigay mo sa kanila. Di ba? Ano, kagabi, nag-chat sa akin yung tita ko. Hindi ko na nilalakdan, pero nag-chat kagabi sa akin. Alam niyo, pagkatapos nilang nagsasaya, gamit yung pangalan ko. Tapos, kanina nakita ko, nag-live sila. Yun, sinisilaman na pala nila ako sa ibang tao. Kasi umiyak na naman ako kanina, tapos kagabi umiiyak ako. Tapos nung isang gabi umiiyak ako. Bali, tatlong araw na nila ako pinapaiyak dahil sa mga ginagawa nila sa akin. Siyempre, nasasaktan ako. Parang hindi na pamilya yung turing nila sa akin. Parang wala lang. Parang pag may sahod na ako, parang doon lang nila ako pamilya. Parang pera lang yung gusto na. Kasi ko lang, hindi ka naman, never na alam mo yan, Mariano, ako kasama, din ako. Sa loob ng ilang ano na, di ba, isang taon na tayo magkasama. Never tayong sinusulan ng, kasi yun yung pinopoint nila na sinusulan ka. Yun yung pinopoint na sinusulan ka, na parang pinatalabas nila na huwag kang pumunta doon, huwag kang magbigay ng pera. Alam mo yan, Mariano, na never na kaya lang sa ang SY, sa perang sinasahod natin. Ikaw ang nag-decide niyan para sa sarili mo. Titira para sa sarili mo. Siyempre, kailangan ko din Mag-save. mag-save para sa akin, para sa ano ko, future, di ba? Hindi na nga makakapagpun dahil sa kanila. Dahil pag nasasahod ako, gusto nila lahat. Wala pang ano, 5 araw. Di ba, sahod ngayon, after 5 days, darating sila, hihingi na naman sila sa akin. Ano maipon ko? Kung binibigay ko lang lahat sa kanila, di ba? Yun kasi ang akala nila na sinusulan na ng SY na galing nga yung gawin mo, which is hindi naman kasi totoo. Yun yung pinapasok nila nang pinapasok sa utak nila. Anong na kasi parang kulang nung nakukuha nilang pera galing sa'yo. Pero hindi nila man lang naisip na hindi lang naman ikaw ang pinapasahod ng SY, di ba? Ang dami nating talent. Sinabi ko na sa kanila na hindi lang ako Hindi lang siya nagtatrabaho naghihirap. dito. Di ba? Hindi lang naman. Nakikita ko yung pagod na mga kasama ko. Sama-sama kami naghihirap dito. Tapos ganyan yung mga pinagsasabihin niya sa akin. Siyempre, ang salit niya sa akin nun. Tsaka ako kasi, ako personally, wala akong karapatan magsalita. Hindi ako dapat makialam. Pero, sorry naiiyak ako kasi I see him struggling. Nakikita ko na nahihirapan siya. At kayo po yung cause doon. Kayo po yung dahilan ng paghihirap ng boyfriend ko. Bilang girlfriend, I need to stand sa tabi niya. Kailangan ko mag-stand sa tabi niya. Kailangan ko magpakatatag na makita niya ang strong ako para sa atin. Kasi nakikita ko siya, nahihirapan siya kasi ang dahilan ng yung family niya. Lagi ko siya sinasabihan na andito lang ako, pero minsan ang sakit sa pakiramdam ko na ako, wala akong magawa. Kung nakikita ko siya, umiyak na lang sa gilid ko, tapos sasabihin niya sa akin na ganito kasi na-stress ako sa family ko kasi ganito yung chat. Knowing na alam ko naman na hindi naman siya nagkulang ng pagbibigay, na hindi naman siya nagkulang ng pagtulong. Hindi ko po alam kung ano po yung pinopoint nila, ano ba yung gusto nila, na gusto ba nila lahat ng sahod ni Mariano sa kanila mapunta. Never po ako humingi ng pera dyan. Alam niya po yan. Ayun po yung pinapoint out niya sa video na sa akin. Lahat napupunta ng pera niya. Kahit hindi po totoo, wala pong nangyayari gano'n. Nagtatanong po ako sa kanya kung gusto niya ba magbigay sa family niya. At sinasabi niya gusto niya magbigay, gusto niya tumulong. Pero hindi naman po pwedeng lahat na sa inyo napupunta kasi may sariling buhay at may sariling
po, may sarili buhay, may sariling desisyon na rin po yung anak niyo. Dapat po, naiintindihan niyo po yung paghihirap niya. Dapat kayo po yung unang mga tao na nakakaunawa kung ano po yung ginagawa niya. Pero hindi po ganun yung nangyayari. Hindi ko po alam kung ano po yung gusto niyo mangyari sa kanya. Hindi ko po alam kung gusto niyo po ba lahat ng sahod niya isa inyong mapunta. Sana po nakakaramdam din po kayo ng konting habag, ng konting awa. Dahil bata po si Mariano, pero nagtatrabaho siya para may taguyod kayo. Para mabuhay kayo. Ayun po yung masasabi ko. At saka yung sa sinasabi ng family mo din na yung paghihigpit na sinasabi mo, yung noon, alam mo yan tayo, di ba? Totoo yun, no? Kung sasabihin ko rin, higpitan tayo sa paglabas, sa pag-alis. Ako din naman, di ba? Hindi rin ako nakauwi ng mga panahon na yun. Kasi nga, yun yung mga panahon na hindi pa naman tayo pwedeng umalis dahil nga, lagana pa yung pandemic sa ano natin. Pero ngayon, alam mo yun, every Sunday, di ba nakakaalis tayo? Tinatanong tayo ni Boss, kung saan tayo pupunta? Kasi nga, gusto niyang malaman na safe tayong lahat kapag aalis tayo ng office na to kasi cargo niya tayong lahat. Kaya gusto Teka, niyang malaman. may tanong ako kay Mariano. No, Pero etong Sunday, saan ka galing? Sa Pidpid? Sinong kasama mo sa Pidpid? Nung gabi kuya, ako mag-isa. Oo. Tapos nung umaga, sinundo ko siya. Tapos pupunta Yun yung time yung dala mo yung baril mo, no? Yung pinakargahan mo. Last week, saan ka nag-stay? sa Carmen po. Sa Carmen. Ba't di ka umalis? Ayoko po lumabas ng kasi doon. Natakot po ako sa threat. Yung threat. Sa Oo. akin. Kaya di po. Before yon, saan ka galing? Doon lang po ako sa... Hindi, last week. Last week. Sa Pidpid din. Ngayon, may tanong lang ako. Nagkikita ba kayo ng kapatid mo? Yung kapatid mong... Oo? Hindi? Dati, nung time na nasa SY ka pa, nagkikita rin ba kayo? So that means hindi ka rin niya kinakausap, di ba? Nung wala ka pa sa SY. Nung wala ka pa sa SY, nag-uusap ba kayo nun? Nung wala po po ako sa SY, yun po ang nag-uusap. Eh bakit sinasabi niya ngayon na... Nakita ko siya na naglalakad. Pinapansin ko siya. Ay brother, ginaganon ko siya. Parang binibiro ko lang po. Oo. Tapos nilalampasin niya lang po ako. Tapos ako po gagawin mo na lang. Parang hindi niya ako kapatid. Oo. Makakaisip ako. Pupunta na lang ako. Tapos Oo. stay ko sa lugar namin. Kasi Oo. parang wala kang ako sa kanya. Parang hindi na nila ako. Eh kasi yung sinasabi niya ngayon, wala na daw siyang time na makausap ka. Hindi ko nakakausap dahil po. So that means hindi ka rin naman niya kinakausap dati. So bakit kaya nila naisip ko, ba't kaya nila ginagawa ngayon yan? Para siraan tayo? Tapos yun naman kung kita ko, Oo. dati, nung wala po ako dito kung tatrabaho, Oo. ginagawa ko niya akong parang, niya, taga-massage po. Taga-masahe. Massage yung likod niya. Oo. Parang sa akin po yung hindi ka pa niya papahalis sa bahay niya hanggat hindi mo siya Namamasahe. massage. Tapos pagkatapos nun, bibigyan niya lang po 5 piso, 10 piso, 20, ganun. Okay na po ako. Tapos, parang ginagawa niya po ako, Oo. Oo. Teka lang, ang ingay dun eh. Pero alam mo ang masakit kasi, no? Parang pinalalabas nilang sinungaling ka na ngayong nagsasalita ka sa sarili mo. Ang lumalabas, inuutosan kang sabihin yun. Kahit yung live nyo, actually hindi ko napanood yun eh. Di ba alam nyo, di ba maga ako umalis kasi nga pagod ako. Nung Sabado yata nag-start yun. So, Sabado, kaya po, anong oras yun? Anong oras yun? mga 7 po. 7. Kaya po, umiyak po siya. Oo. Live po ng puso. So, umiyak ka pala noon nung gabi Oo, na yun. yun yung Hindi ko dahilan. kasi alam eh. Nung gabi ko yun kasi parang nagka-open kami sa mga isa't Oo, isa. oo. Kung ano yung Kuya. bang sa loobin namin. Oo. Yun yung nabanggit niya. Oo. Masaya na sana ako. Hindi ko alam kung Oo. bakit ganun Ano, yung ano? reaction ng family niya. Kaso, gusto ko sana pumunta doon kaso
wala akong nag-inform sa akin. Walang nag-invite po sa Nag-comment po ako dun sa live, saan yan? Oo. Wala sumagot, tapos inikot lang yung camera, pinatay na. Tapos Oh. dun, nag-ano po ako, nalungkot. Tapos, Oh. nagsimula ko tumuloy yung luwa ko. Tapos hanggang sikat, sabi niya, sino daw nagpaparan ng utak ko. Kaya pala malungkot ka noon. Opo. Tapos that time po, pauwi po ako ng Manila, nasa sasakyan po ako, napanood ko po yung time niya. Kaya kinabukasan, bumalik din po ako ng maaga. So, yun yung dahilan kung bakit hindi si Mariano kasi pumupunta sa bahay nila. Kasi hindi na siya nakakaramdam ng affection ng pamilya. Kumbaga, kung kailan lang kailangan, hindi lang mararamdaman. Sinachat lang po nila kasi ako, kaya pag ano, halimbawa po, nasa college na, sa 15, ganyan, 15, 20, 25, dun na po sila, darating dito. Dun lang po nila ako naaalala, pero pag naibigay ko na po, sila po ngayon, wala po po nag-chat dito po nila ako kinakamusta, wala po nangangusta sa kung kumain Bakit sige sila ng live na okay ka lang ba? Na parang may care sila sa'yo. Meron ka bang gusto sabihin sa kanila na gusto mong iparating sa kanila kung ano yung nararamdaman mo na yan? Sana ipag-ibig sa akin na mahal naman niyo ako kasi pinapakita ko naman sa inyo na hindi ako nagkulang ng bigay, minahal ko naman kayo. Ayoko lang yung sinasabi sa ibang tao na nagbago ako, na nagbago yung ugali ko. Siyempre masakit sa akin yun. Pagkatapos ko pala kayong bigyan, Isiraan mo siya. sisiraan niyo ako pa. Sisiraan niyo ako sa ibang tao habang nandito ako nagtatrabaho. Siyempre masakit sa akin yun. Sana kahit ganyan yung ano sa akin, hayaan ko muna kayo. Hayaan niyo muna ako magpahinga. Sana huwag niyo muna akong guluhin. Magdidesisyon na ako na hindi na muna ako magbibigay sa inyo ng pera para maramdaman niyo yung yung Wala ka. wala akong binibigay sa inyo para maramdaman niyo na hindi ako nagbigay. Siyempre, Parang feeling na po kasi na hindi niyo po siya na-appreciate. pag may pera, parang din nyo lang po ako pinutuloy na pamilya. Pero pag walang pera, susiguran ko muna po kayong bibigyan ng sahod ko. Pag natiis ko po kayo, tignan ko na lang po. Para matutuloy po kayo. Wala po rin kung masama si Mariano dun sa gagawin niya. Gusto niya lang po na maipadama na may nasasaktan din siya bilang anak mo. Na kung ano po ba yung pakiramdam niyo kung ganito po yung gagawin niya. Kasi po, sinisira niyo po siya sa ibang tao. Ayun po yung parang lumalabas ngayon. Nagsasalita po kayo against sa kanya. Si Mariano po, wala pong ibang gusto kung tulungan po kayo. Sana po, magkaroon po kayo ng realization sa gagawin niyo. Pili ko, makakatulong din po. Pakiramdam ko makakatulong din po kasi po buhay niyo na po yung pinag-uusapan dito. Tsaka may pakiramdam din po siya, nasasaktan din po siya. Sana ma-realize ko din po bandang huli kung ano po yung mga naidudulot na stress, na sakit, na depress sa kanyang akala niyo po ba yung mga salita na natatanggap niya galing sa inyo is wala lang sa kanya. Dinilibdib niya po yung gabi-gabi. Gabi-gabi na lang po siya umiiyak dahil No. Alam mo ba kahit ako masama ang loob ko? Alam mo kung bakit? Kasi nananahimik ako eh. Alam mo yun, di ba? Dahil sa dami nating ginagawa, sa stress ng trabaho natin. Alam nyo pareho yun, di ba? Dalawa kayo. Ang masaklap nito, ang hindi ko matanggap is kung ano-ano yung sinasabi ng relatives mo na tinuruan ba kita ng mga gusto mong sabihin? Meron ba nagsabi sa iyo niyan? Alam niyo lahat 'yan, 'di ba? Kaya kung minsan nga sa sobrang pagod ko, 'di ba, hindi na ako nakakapanood ng live. Nauna na ako matulog o nauna na akong umuwi.
Kasi sobrang pagod natin eh sa pag-shoot, di ba? Opo. Unang-una sa lahat, sa mga desisyon mo. Dinikta ko ba sa'yo kung anong desisyon mong gagawin? Di ba? Oo, ang kaya ko lang gawin is tanungin kung kumain ka na. Ang kaya ko lang sabihin sa'yo, isyayain kahit tayo. Di ba? Maliban dun, wala na. Ikaw ang gumagawa ng future mo. Ikaw rin ang gumagawa ng araw-araw mo na gusto mong gawin. Di ba? Kung gusto mong maligaya, gusto mong maging masaya, gawin mo yon sa sarili mo. Pilitin mo na makabangon ka, pilitin mo malagpasan mo yung mga problema na yan. Tandaan mo, mabuting tao ka eh. Lagi kang susuportahan ng Diyos. Okay? Kaya huwag kang masyadong magpa-apekto. Sarasan mo lang yung loob. Ituloy mo yung pangarap mo. Meron ka namang way na alam ko sa sarili mo. Meron kang way na hindi ka nagkulang sa pagtulong sa magulang mo. Ngayon, doon naman sa tita mo na nagbibintang ng kung ano-ano, no? Nilalakad na. Actually, umalis si Jay sa abogado natin para kasuhan siya. Kaya, kung ano man yung sinasabi niya na meron siyang prueba doon na sinabi ni Mariano na ganito, ganon, hindi yun. Hindi yun ang case dito eh. Okay? Kung ano man yung paninirang mga na sinasabi, ang case dito, yung paninirang ginagawa niya sa company. Yun ang kasong kakaharapin niya. Saka ang family po dapat ang nagpapalakas, ang sumusuporta sa anak. Bakit na kailangan siraan yung company kung saan nagtatrabaho yung pamangkin niya, di ba? Yung anak nito. Kayo po dapat ang unang mga taong sumusuporta sa inyo. Hindi ko po maintindihan kung bakit. Tsaka alam mo, pinagtataka ko yung mga gawa-gawa niyang salita eh. Nag-show, ganto, ganun. Nagtataka rin ako sa kanya eh. Bakit niya nasasabi yun? Anong dahilan? Bakit galit siya sa company? Di ba? Yun ang pinagtataka ko na kami, wala naman kaming ginagawa sa kanyang masama. Wala kaming ginagawa masama. Tinatanggap nga namin sila dito dati. Kaya nga ngayon, pag pumunta sila, baka hindi na sila tanggapin ni Paul dito eh. Kasi maayos silang tinatanggap dati, maayos silang hinaharap. Kung meron silang question, pwede naman silang magpadala ng abogado at haharapin ng abogado natin. Kung ano man yung mga concern nila. Ngayon, kung sa usaping ng mga pamilya, dapat kailangan din kasi yan, both side. Kailangan din yan give and take. Kailangan din yan mag-unawaan sa side ni Mariano, sa side din nila. Kasi nga, yun nga, family sila eh. Dapat, wag nilang i-involve. Kung ano man yung problema, gap ninyo sa pamilya, wag dapat nilang isisi sa company. Kasi marami tayong kinakaharap ng problema. Diba? Alam nyo naman yun eh. Sabi ko sa atin pa lang sa pang-araw-araw. Diba? Nagsisikap tayo. Tapos kung sila pa yung dahilan ng ikakasira natin, yun ang masakit. Diba? Kaya kung ano man yung gusto mong sabihin, kayong dalawa, magsalita kayo. Kasi alam mo, may mga tao pa rin naniniwala sa inyo. At may mga taong hindi naniniwala sa kanila. Doon lang sa mga tao na yun, kahit isang tao yan, masarap sa pakiramdam, di ba? May gusto ka pa bang sabihin? No? Wala na ako. Gusto ko lang tumigil mo sila. Nakakaya yung ginagawa nila. Hindi lang ako yung nahiya so. Alam mo yung kuya? Yung iya, ako yung sumasalo. Yung mga ginagawa nila. So, nahiya ako boss. Pagpunta sila dito. Kailangan nila ng pera. Si boss ko lagay nila ng binibigyan. Siyempre, nakakaya sa tao. Tapos ganito po yung mangyayari. Malalaman ko ni boss ko na saan ko pala ganun ginawa niya na bigay siya, isisiraan ko. At hindi lang po si Mariano na yung team. Sana po na iisip at mauunawaan.
Okay ka na ba? Basta tandaan mo, cheer up lang lagi, ha? Think positive, ha? Maraming taong napapasaya ka. Maraming taong sobrang kinagagalak nila. Yung mga taong pagod sa trabaho, nasa abroad, masayang masaya sila pag napapanood kayo. Yung mga tao na yun umaasa sa inyo. Tandaan nyo, yung mga tao na yun mahal na mahal kayo. Kaya sana, huwag kang makaramdam ng ganyan, ha? Na kung nakakaramdam ka niyan isipin mo lagi, marami nagmamahal sa iyo, ha? Sa inyo, ha? No? Ha? Sige. Okay na. No. Umiti ka naman yan. Yan. Sige.